Okay, babe, gising ka na. Oras na. Gising na. Ano na, oras na. Suotin ko. Pwede bangon na. Subo lang ako. Hey guys, good morning! So ayan, today is Monday and before kami pumasok, nilalakad namin yung mga dogs namin. Ayan. Maglalakad na kami bago kami umalis. See you later! Ay! Bumbum na! Ihahatid ako ni babe sa metro. And luckily, yung driver namin sa office, tinawagan niya ako, sabi niya, sasabihin na daw niya ako papuntang office. At magkikita kami sa metro. So, hindi ako magka-commute ngayon. Kasi ngayon, napaka-grabe sa metro dito. Parang nagkabagyo. May mga parts ng train at ng station ang nasira. Kaya naman until now, inaayos pa rin nila. So, ang pasok namin today ay 8 AM. Parehas kami dalawa. I think si babe, may kotse naman siya. So, makakarating siya ng sakto. 7:30 talaga kami naalis. Tapos, ako naman, may magsusundo sa akin sa metro. Kaya, sakto din naman ako sa trabaho. So, yung everyday routine namin, magkaiba kami ng oras minsan. Ganito talaga ako sa umaga, parang pausa ko. Magkaiba kami ng oras, minsan 6 AM siya, ako naman laging 8 AM. So, kapag 8 AM din siya, nahatid niya ako sa metro. Pero kapag hindi, nag-i-scooter ako hanggang metro, tapos ipapark ko yung scooter ko doon, tapos mag-metro ako. Tapos susunduin niya lang ako. So, sa video ko, may nagtanong doon na magkano daw yung mga sahod ng cashier dito. Actually, wala pa akong idea, but usually, ang starting kasi dito ng mga Pilipino, or depende naman sa position nga na kukunin mo, is 2,500. Kapag mga opisina naman, 3,500 to 4,000 up. Hindi na ako nakakapag-blower or nag-aayos ng buhok to yung papasok kasi ganun yung routine namin palagi. Late kami nagigising. Dapat kasi ang gising namin 6 o'clock pero bumabangon na kami ng 6:30. Tapos maliligo, kakain, ibababa yung dogs, isi-set yung crate ng dogs. Medyo mahirap. So sa mga gusto mag-OFW, guys, wag nyo kaming tutularan na kayo magkaaso or mag-aalaga ng mga kahit anong hayop kasi sobrang hassle. But for me, sanay naman ako mag-alaga ng aso since sa Pilipinas. So okay naman sa akin, yun nga lang, hassle nga lang kapag may mga lakad kami kasi umiiyak sila at pwedeng may magreklamo rin sa apartment ninyo, yung mga kapitbahay ninyo. Bye, babe. Bye. So guys, ito yung itsura ng metro station dito. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinapark ko yung scooter ko from building namin. Nag-i-scooter ako dito. Tapos iiwan ko siya dito. Ayan, ganito yung scooter ko. Ganito. Iiwan ko siya dyan. Tapos, sasakay na ako ng metro kasi malayo yung metro sa bahay namin. Kapag nilakad ko siya, 20 minutes. And ayun, nakakapagod. Kaya, nag-i-scooter na lang ako. Tapos, everyday sinusundo ako ng asawa ko. Ang routine namin,
After work, pipick upin namin yung scooter dito. So, ganun yung nangyayari. Morning, Kuya! Good morning, how are you doing? I'm good, thank you so Is much. that camera? Yes, this is Kuya Asmat, my colleague. So how was your weekend? My weekend is fine, I just rest. Ah. Kuya, you know what? The metro is still crowded, that's why I'm so thankful that you are available today. Just leave it. Kasi guys nga, yung metro sobrang crowded, so thank you kay Kuya Asmat, sinundo niya ako. Usually you don't have a fixed time, right? So you can come to the office anytime. Pero pumasok siya ng maaga para lang ano. The way, Kuya Asmat is from India, but he doesn't look like Indian for me. I told you, right, when we first met. Yeah, she's the one. Huh? She's the one there. Oh. Someone there? You speaking someone or just? No, it's not like a video call because. Okay. I thought someone is. You are the one. You made my life easy today. Every day, every time you're picking me up. What happened to the metro na? Okay, finally, I'm here na guys. Tapos na tayo ng work. At umabot naman tayo sa ating call time. 8 na. Makakakit na ako ng mga 8:10. Tayo magme-makeup. Kasi pag nag-makeup ka papunta sa work, mahuhulas lang kayo. So, ang ginagawa ko dito na ako nag-makeup. Ang bago ako sa work, grabe ang pag-makeup. Work ko, hindi masyadong busy. I'm so grateful and sometimes di rin ako natutuwa na hindi ako busy kasi wala akong natutunan. First office job ko to. Sabi ko nga sa inyo dati nang sa sales ako. First office job ko to and so far naman dati kinakabahan ako ngayon. So paano guys, magwo-work muna tayo, mag-check muna tayo ng mga morning tasks and ayun, see you later sa lunch. Hi guys, 3:45 na ng hapon at konting oras na lang, uuwi na tayo. Yes, pauwi na ako and nandito na siya uli. Hey babe, kamusta naman ang work? Ayos naman, kanina masigla ngayon pagod. Pero ayos lang. Pupunta kami ng grocery para bumili ng mga konting stocks kasi wala na kaming masyadong stocks sa bahay. At yung bahay namin malayo kami sa Kabihasnan, malayo kami sa grocery store, kaya naman dapat talaga bumili na kami ngayon. At nag-iisip din kami kung anong uulamin namin. Alam nyo guys, ayun talaga yung pinakamahirap na isipin. Everyday, now naiintindihan ko na yung mga magulang at yung mga nagluluto. Alam nyo, pag kayo nag-ibang bansa, mamimiss ninyo yung mga kung may nag-aasikaso sa inyo, yung gigising na lang kayo. Ano na kayo, may pagkain na kayo. Yun yung number 1 na may miss nyo. Kasi dito, kahit pagod ka, kahit as in, antok ka na, hindi mo na kaya, pero gutom ka, kailangan mo talagang kumilos para sa sarili mo. Kailangan mong, wow, ano yan, baha? Baha kasi guys, anyway. Kailangan mo pa rin bumangon para ikaw mag-asikaso sa sarili mo. Kahit may asawa ka, mapapagod ka kasi alternate kayo, no? Tapos parehas kayo may trabaho. Siyempre, pag yung asawa mo pagod, kailangan magparaya. Dito kami palagi namimila sa West Zone ng mga grocery namin, kailangan namin sa bahay kasi isa yan sa mga nag-o-offer ng murang bilihin dito sa UAE. And dyan ka rin makakabili ng pork. Sila lang yung nagbibenta ng pork kasi yung mga malalaki ditong mga Carrefour, Lulu, hindi ka makakabili ng pork doon. Bawal. So, kaya yung mga Pilipino, usually dyan talaga kami namimili kasi andyan ang mga baboy. So right now, we are in Discovery Garden area. So papakita ko din sa inyo kung magkano nga ba yung mga bilihin dito. Medyo nagmahal na rin dito sa Dubai kasi yung unang punta namin dito ng 2017, parang yung 200 dirhams mo, ang dami mo na talagang, as in isang cart na malaki, but now parang ganito na lang.
Ito na lang talaga yung mapupuno mo sa 200 dirhams. Wala na tayong mga sibuyas, bawang, ubos na. Ang sarap magturon. Parang gusto ko magturon. 3 dirhams times 15. At yun yung price niya. Mahal din ah. Nasa halos 40 plus sa Pilipinas. 3 piraso. Sibuyas. 4 na pirasong sibuyas ay 3 dirhams. Ay 4.95 dirhams. For orange, 5 pieces. 6.22 dirhams. Pumili ako ng salmon belly for 4.71 dirhams. And mga Mr. Chips, Cheese It, Clover. Ayan, magkano ang Clover? Tingnan natin. Itong, hindi, tapos yung piatos, 4 dirhams din, ganun. So, ang bill namin ay 107. So, ang bill mo ngayon sa Viva ay 44. Uy, malaki din ako, 44. Hey guys! So, ayan, pag-uwi namin, super hassle pag-uwi namin kasi sobrang daming langgam. Dito lang ako sa plat na to nakakita ng langgam. Kasi umulan ng last time, diba? So, parang nabulabog yung mga insekto pa, mga lamok. Ang daming lamok. Never din ako nakakita ng lamok before dito sa Dubai. But now, sobrang daming lamok all over in UAE dahil sa ulan. Yung langgams, mga pula pa siya. As in, nangati talaga ako. Kaya pag uwi ko, naglinis na kagad kami. So, ayun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa aming a day in my life. Well, ang ulam namin ay ang dami niya niluluto. Barbecue chicken, na-air fryer niya. Di ko alam kung tama ba. Tapos sa akin, ang cravings ko ay yung salmon. Magkaiba kami ng cravings, diba, Taray? So, ayun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa aming video today. Ang aming a day in life. And kung may request kayong video, may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo, lahat yan nababasa ko. Taray. Vlogger. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!